It's Our Duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:05 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. May nga po Western Visayas, may nga po syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Martes edisyon kita Oktubre 14, 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Isa ka mainit nga hapon diri sa syudad sang Iloilo. Namikit sa tiyempo ta. Muni nga oras namin nagid magpulo pangapi. Namin na magkaon sa mainit-init nga tinapay. Tapos ang panyaga. Kung namin man huluhigda sa duyan, batang-batang. Sa aton nga pagpangalagad mga kabiyanan istoryahan tayo ining pila ka mga nadakpan sa Iloilo Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal nga pagpangisda kag sa wanted persons. Samtang sa Banwa sang Hordan ginlunsar ang free Wi-Fi for all sang Department of Information and Communications Technology. Namin yung free Wi-Fi kung baskog ang internet. Pero ti kung hindi man lang mapuslante amugid nang mangin problema ta. Otso minutos makaligad sa taknang alas 2 sa hapon. Mga kabinan, kainas ang aga sa kasunog nagluntad sa barangay Santo Rosario, Buena Vista, Guimaras. Pila ka mga balay no kag establishments ang nagkalasunog. Inatingo anta nga malabot ang Bureau of Fire Protection sa kung ano ang rason or ang ginhalinan sang sunog. Kadasig nga daan maglapta ang sunog kay na no may video kita nga nakuha courtesy of Igo de Asis. So, makita nato ang kadamulon sang kalayo nga lapta kay ina sang aga. Sa video gani nakita nato ng pagbuligay sang mga katapos ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, mga residente kay malapit lang ini sa wharf sang Buena Vista. Kag nakita taman si former governor kag now mayor sang
Hordan asang Buena Vista, Mayor Sam Gumarin. Ang Iloilo City Government nagaplano nga magpatigayon sang earthquake drill. Buwas ini siya, no? Kuha ang detalye sini karon sa report ni Janelle Baclay. Nami kiti mismo city government na or LGU na ang nag-initiate. Ang Office of Civil Defense kada quarter may ginagawa silang earthquake drill. Kung sa nakita na ton, helpful gid para sa mga kauturan ta na wala sang ideya sa pag-evacuate, wala sang ideya sa pag-conduct sang duck cover and hold. Madamo nga daan mga kabyanan ka aftershock ang na-record sa Davao, sa Cebu. Di maduwa na ni Kasimanaya, duwa na gani actually Kasimanaya ang linog sa Cebu, ang Baskog to bala, kagti may mga aftershocks pa sa Davao, amuman. Pero ang sunog kay ina no sa Banwas ng Buena Vista, may mga nagbinuligay pagid nga mga fire stations sa iban nga banwa nag-respond. Lapit lang gid sa wharf, kumbaga pilala ni ka meters away. Ang kalayo madamol-damol eh. Amo na siya. Pero may mga videos pag kita nga nakita diri no na naglapta gidya dasig gidya naglapta ang kalayo. Dapat no kada banwa pabaskugon gid ang fire prevention ay hindi naton mapaktan kung saan magkasunog sa inyong lugar. Dapat kabalo kita tagsa sa aton kabalugid kung paano magpalong sang kalayo bisan sa simple lang naton nga paagi. Bisan hindi man kita trained pareho sa mga katapos ng Bureau of Fire. Pero kung may mga abusan ni lang ang mga insidente, paano kita makabulig? May mga nagasiling no nga ang mas damo pang naga-video. Mga kabyanan, sa pagkabalo ko, lagi sang problema ang pagkuha sang video kay nga ga-raise kita sang awareness. Madamo nga pumuluyong makahibalo nga sa amo ng lugar may sunog. Ang mga residente nga magapadulong dira, mga alerto, makahabalo. Hindi naton hindi na kita magpangita sang issue no, pero ang mga naga-video sa mga amo nga mga insidente dako inang abulig para nga mapahibalo naton kung anong mga kinahanglan pagid o may ara no mga patrol cars ng PNP, PCSO, ni siya patient transport vehicle ni siya sa PCSO kundi kita magsala ginahatag ini sa LGU ara ang video no. Kita naton kay ina si Mayor Sam nagbulig man. So maghalong gid kita. Pila gid kabalay nga daan, may 5 euro kundi kita magsala. Nagtry kita nga magpakigangot sa Bureau of Fire Protection, Buena Vista. Kaning may meeting pang ilang fire marshal. Uyo pakakuha kita sang updates antes matapos ang aton nga programa para nga mahibaluan sang aton mga kauturan pila bala ang na-record nilang kahalitan. Cause of fire gid ano gid ang ginhalinan sang sunog mo gid ang dapat mahibaluan sang aton nga mga kauturan. Nami man kay mga pumuloy man sig dalaman sang nila sang ilang mga balde kag basya sang sunog. Masubo lang iti pila mo ka tuig ni ginpundar. Masubo nga ti pila mo ka tuig ni nga ginpainan ang imo nga sweldo abi or investment negosyo mo. Tapos maguba lang isa lang ka sunog, ubos tanan mo nga pangabudlayan.
May advice gani diri no si Sangguniang Panlalawigan na member attorney Edang. Attorney Romel Edang. Sa mga kasimanwa nga nasunugan, if ever may mga important documents kamo nga nadala sa sunog, sample titulo sa duta, aring mensahe niya, please make sure na ma-declare nyo para ma-indicate sa taga BFP if mag-issue sila certificate para magpakuha another copy. May ara kamo mapakita nga certificate kag para hindi gawa budlay sa inyo kay ginapetisyon pa ina sa korte. So very helpful gid no ang post ni Attorney Edang sa isa man ini ka board member dira no sa Banwasang ukon sa probinsya sa Guimaras. Kag sa mga kabataan wala anta may curiosity man ang iba no isa man ina sa mga dapat nga i-educate na hindi gid maghampang sa kalayo. Di 6 minutos makalikan sa takna alas 2 sa hapon. This time kontang report ni Janelle Baclay. Sining earthquake drill nga patigayunon sang Iloilo City government. Kontang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, naturada nga magapatigayon sa earthquake drill ang Iloilo City Government sugod sa buwas nga adlaw Oktubre 15 ni kabahin sa mga preparasyon sa tiyon sang paglinog no kagiban pa nga mga emerhensya. Duha ka adlaw ining pagapatigayonon nga drill bali schedule ini sila per floor. Sa October 15 ang first to fourth floor amo magapatigayon sa drill. Sa Webes naman ang 5th hasta sa 8th floor sang Iloilo City Hall amo ang magaupod sa sining drill. Alas 9 sa aga target buwas nga masuguran ining drill ang tinutuyo gid ni Paul suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga ma-update bala ang nahibaluan sang mga empleyado sa kung ano ang ilang himuon sa tion nga mayara sing paglinog kay mahiluan naton nga recently no sa span sang isa ka semana do pila magka tayog ang Iloilo kasunod sa mga linog nga natabo sa Cebu, sa Davao, kag may mga insidente nga nagaginuwa ang aton sini nga mga empleyado sa Iloilo City Hall para mas strengthen ini although nga may ara man sang gina-require gid no nga earthquake drill nga ginapatigayon ang aton sining LGU kun ita magsala may every quarter ina nga ginapatigayon pero sa subong bisan nga hindi patani schedule ang ini nga inisyatibo ginrekomenda man sa aton siniya nga CDRRMO kasunod sang ginhiwat nga meeting sa kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. So buwas alas 9 sa aga inihiwaton nga drill ti wala dilabot ang mga empleyado ya kung diri lang ni sa first to fourth floor kag sa dason nga adlaw 5th to 8th floor naman ang magapatigayon sang drill sa Iloilo City Hall Paul. Nami gid kay dira mismo sa City Hall nga daan kataas nga daan sang building so dapat may kahibalo gid ang aton mga kauturan kung anong obrahon in kaso nga maglinog. Naka-witness gid kita kay isang last Friday kung matanda nimo pag turnover sang free wifi program sang Department of Information Communication and Technology ara gid kita mismo no naga-cover kita sa speech ni Mayor Raisa Treñas sang nagtayog ang Iloilo City Hall no so while si Mayor Raisa naga-speech no during that time sa sining program sang DICT wala man siya naghalin sa iya nga kuan nga ginatindugan kay sa speech na gid dito mo pero ang mga empleyado nakita naton sa likod nga dito sila nagagi sa likod sang City Hall kagamat-amat sila nga nagaginuwa hasta sa open field kag kalabanan sa ila o kalabanan gid nag-agi sa
hagdanan kay tuod nga daw SOP gid na once nga may yara sing linog kung pagtayog ang elevator hindi ina pwede nga dira kay mo magi no. So ara sa mga litrato mo ng mga nangin real sina hindi niya drill. Kung di Oo, aktual daya. na nga natabo sang nagdigad nga Biyernes sa diin nga may ara sing pagtayog nga nagluntad kag nabatyagan ini sa ibabaw sang City Hall kag nagpalanaog ang ini nga mga empleyado. So buwas siya earthquake drill ini pero ti pa katuyuan pag sini nga strengthen ang awareness sang mga pumuluyo sang mga empleyado sa City Hall sa kung paano ang proper nga pag-evacuate sa tion sang linog po. Balaan mo, Nel, basta ara kagid sa ibabaw, butang tabi, 7th floor ka, mas mabatyagan mo ang ang uyog kumpara kung ara ka lang sa idalom. So, amo na nga kung ara ka sa ibabaw, kung magbasko gid man ang linog, dapat ang presence of mind mo ara gid para nga ti makahibalo ka kung anong mga dapat mo nga himuon para nga ti malikawan naton nga may mapatay o kung may mapilasan sa tagsa ka linog. Ti isa gid siya dapat nga i-workout sina diri kay ti daw automatic naman na sa aton nga gusto sa kada isa mahilway, safe, maka-evacuate. Pero ang common gid nga daw ginatagaan yung process every time nga may drill is paano malikawan ang stampede bala. Kaya ti halimbawa sa makitid ang ang hagdan, Oo. ti kung Mahulog magpanik ka pa da? tanan, matinikwanganay ka mo, hindi ka mo mapatay sa pagtayog, Kasi mahulog ka pa. pero sa tikwanganay kag malapakan ka mo da. Daan ang sa kilid Oo. sa ginakaptan sa babae. So kung may matumba da kag may magpanik, hindi na to kabangon karon ang sa una to matapakan mga kasubong sina no. Oo. So amo na gani ang stampede, especially kung ang imong nga lugar hindi maligwa, amo pa na ang posible nga maging cause ang injury sa aton sini nga mga empleyado kag ang City Hall balanta nga damo mga empleyado da. Kag naga-transact dira. Oo, naga-transact dira. So amo gina ang ginalikawan gid no, nga kalmado, gasunod sa protocol kung ano ang husto nga pagwa sa isa ka edipisyo, especially kung high-rise building ini, para malikawan ng anuman nga insidente o kung injury no. Bisan gamay lang daan ting iba niya mapanik na mo. May iban gani nga kung may nervyos ka ba si maglukso ka sa bintana o kung sa diin ka no. Syagit paguro. Oo, so at least maayo ini nga ehemplo no ang ining ginhimo sang city government. Buwas ni kag duha ka adlaw ini nga pagapatigayonon diri sa may Iloilo City Hall. Nel, madamo gid nga sa. Amo ni madulong naton nga report para sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nakita naton ang mga kauturan nagtaas gid ang awareness nila sa linog. The point nga ti bisan magtulog ka daw pamatsyag mo ng uyog ka bla. Di ba? Mabatsaga na siguro sa mga kauturan ta. Radyo Pilipinas. Bisan gani magpungko ka lang ha diri sa building namon ha. Radyo Pilipinas. May ara gid lang ginapinsan og duga uyogaw. Tuod Radyo Pilipinas. Radyo ano feeling mo bala oh linog gid ba to? Kisa ga tinulokay lang kami na di mo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang aton man lang siniya nga mitigate naton ang ining mga effects bala sang linog nga wala sang may mapatay, wala lang sang may mapilasan. Pero teng isagid nga balantayan kung kusog-kusog nga klase sang linog ang pagkalaguba sang mga edipisyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Sobrang luyag gid naton nga may baluan paano respond ang aton nga mga manunudlo ilabi na ang ara sa elementarya. Paano nila i-evacuate o paano nila i-handle ining ginatos ka mga kabataan sa ilatag sa kaeskwelahan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Muna nga sa mga ginikanan, bisan nga bata pa sila, dapat mahibaluan na nila kung paano mag-evacuate, tuluan ta sang duck cover and hold. Kung may ara man ang mga hard hat dira sa inyo nga balay, pwede man nga padala nyo sa mga bata nyo. Para nga masigurado lang, budlay nga daan subong ang tiyempo, hindi tagid niya mapaktan kung ano oras malinog. Radyo Pilipinas. May ara nga hapon, may ara aga, may ara gabi, kag ang recent lang nga Dublo Baskog, amo to ang kasanagon.
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. This time kaunta ang report ni Marian Grace Serenieta. Timing gining balita ni Marian kasi ang ginadiscuss na ton ang natuhoy sa mga kabataan, paano i-handle sa mga ginikanan sa mga manunudlo naton ang mga kabataan kung maglinog. Pero ang aton nga kwaon nga report ining emergency go bags ipanagtag sa mga estudyante kag personnel sa Western Visayas. Kauntang detalye sa report ni Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, maayong hapon sakto inano magapanagtag sa emergency go bags ang aton nga mga Schools Division Office o kon SDO diri sa Western Visayas sa tanan nga estudyante kag lakip man Paul sang personnel nga sakop or ara sa jurisdiction sang aton nga mga SDO sa gimpagwa nga DepEd Regional Memorandum Number 1000 Series of 2025 ni Regional Director Cristito Eco sa DepEd Region 6, ginmandoan niya Paul ang tanan nga mga SDO nga maghatag sang emergency go bags sa tanan nga mga estudyante kag personnel gamit ang 2024 Continuing Disaster Preparedness and Response Program o kon DPRP Fund kag ang 2025 nga current DPRP Fund. Sa tion Paul no nga for example ang SDO abi wala sang bastante nga pondo no sa ilang DPRP, pahayag diri ni RD Eco pwede maka-coordinate sa mga local government unit o kung sa mga education partners para nga matuman ang kinahanglanon or mabakal no ang kinahanglanon nga materyales o kung ang sulod no sang aton nga go bags. Sa interview naton kay Sir Hernandez Solay Jr., ang Regional Information Officer, gimpahayag niya Paul nga target nga hatagan sang sini nga emergency go bags ang mga estudyante naton nga yara sa public schools, lagi man no ang personnel naton nga yara sa public schools. Sa mga estudyante naton Paul, miara kita masobra sa 900,000 enrolled nga mga estudyante halin ini kindergarten tugtog grade 12 kag gipamangkot man naton Paul no ano bala ang mangin sulod sang aton go bags according to Sir Hernandez depende ini sa mangin desisyon sang aton man nga SDO. Ang ini Paul no nga department order or regional memorandum ang magluwas no sa pagmando sa paghatag sang emergency go bags lakip man diri sa memorandum Paul no ang paghaylo o kun ang pagmando sa aton nga mga SDO nga maghiwat sang ilatag sa ka-structural assessment para malantaw ang integridad no sang aton nga mga school buildings kag sa mga opisina sang aton nga mga buluthuan. Importante gid nga ang aton nga mga manunudlo ma-guide gid ining mga kabataan man in kaso nga maglinog. Yes. So sa sining emergency go bags mas ma-equip ang aton nga mga kabataan kag mga manunudlo. Yes, correct na Paul no kiti hambagan ni Sir Hernani no inti lang mga estudyante abi ang mayara sa sulod sang aton nga mga school buildings but even ang aton nga mga manunudlo or ibang paginaton nga mga non-teaching staff. That's why nga lakip sila or sakop sila no sa sining order nga paghahatagan man naton sang emergency go bags. Yan, madamo gid nga salamat. Report gikan sa Department of Education Western Visayas para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Serenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Marian Grace Serenieta sa report sa sining emergency go bags nga ipanagtag sa mga kabataan kag estudyante kag mga manunudlo sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Natinguan ta pa no nga malabot ining Bureau of Fire Protection sa sining sunog nga nagluntad dira sa bahin sang Barangay Santo Rosario, Buena Vista, Guimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 29 minutos makaligas sa takna ang alas 2 sa hapon maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Si Digbang Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold
kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building? Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day the dance procession is performed, or devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Uy, Julie! Saan ang video ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko tita yun. Sumama naman ako. Tapos sirit niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kapag lumindol ng malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist. So many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, tabi mo. Nay, anong oras na? Oras na makaahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas! Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. You know, last night, it was the best. May OPM na mabagal. Magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig
OPM na English? Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At ito ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapauli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magdamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 44 minutos, magaling sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mong nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa isa ka video no, nga ginpadala kay Lawrence Tanhoco, pud man namo no sa Radyo Pilipinas Central.
may nagkatabo, no? May natabo ng isa ka pagbaylo sang presyo sa chicken section sang isa ka mall, sa kadako nga mall ini, no? Nadakpan sang consumer. Bali ang presyo 200 ano lang niya, ang 226. Tapos gintapalan sang bag-o pagid kag i-manual na lang. So, bot silingon, 226 nakuha lang ang manok sa balor nga 240 plus. So, dapat matagaan ini atensyon, no? Sang tagdumalahan. Kita nyo man ang video, no? So, amo na ang pakita nga video. Dapat mapaathag ni sang tagdumalahan. Kay kabudlay, Pilala ni kapiso, pero pila katawo ang mamudos ini, dapat mapaathag ni kung nga ang may amo sini nga nagakatabo nga may presyo na pero ginatapalan bagid sang mas mahal nga presyo 234 pagkuha 219. So ang pamangkot sina paano na kay di ba ginascan na pag hindi mascan manual. So ang gintapal pwede na nga mo nang magwa nga presyo. So mo nang palaligban subong, no, dira sa bahin sang isa ka mall. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 46 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa dugang panaton nga mga balita, naglabot sa 8 ka sakayang dagat ang nagkumpiska sang Bantay Dagat Task Force tungod sang illegal nga pagpangisda sa kalalawran nga sakop sang barangay Balaring, Barotac Viejo. Ini bangol wala sang permit nga napakita mga mangisda nga nagamit sang trawl nga ginadalian gamiton kung magpangisda. Sa karon ang mga sakayang dagat gi-confiscate kag iban pagid nga fishing paraphernalia kag magapangatubang sila sang penalidad bangod sang paglapas sa Municipal Ordinance Section 11.06 Series of 2022. Ang Iloilo Police Provincial Office para sa pagpasangkat sang kampanya batok sa illegal nga pagpangisda agon maproteksyonan ang kag maamligan ang durang manggad sang kadagatan sang Iloilo. 47 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Ginatamyaw nato sa mayong hapon ang mga nakatutok sa aton nga pagpangalagad sa radyo 585 kHz kag sa Facebook sagid ka maid-ayan gid nga hapon sa inyo tanan. Sa iban pagid naton nga balita, mga kabinan ng Independent Commission for Infrastructure nagpagwa sa pila ka mga litrato sa giniwat nga hearing anday Budget Secretary Amena Pangandaman kag Leyte First District Representative Martin Romualdez. Nagtambong ini sila sa hearing sang ICI subong adlaw kay ina sang agay siya. Pero ang ICI ginapabalik pa si First District Martin Romualdez para sa isa pagid ka hearing sa masunod nga semana. Suno kay ICI Executive Director Attorney Brian Husaka, ini kasunod sang umpisa nga timigin submit ng affidavit si Romualdez kay ina sang aga. Kinanglan yapon para mag ipatag no ang kaundan sang iya nga affidavit. Minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Minapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio engineer Roy Louis kay pang sa transmitter Mr. Bermor Aventura.
Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo